Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Junel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Batangas. Nang mga panahong ito, bagong kasal pa lamang ang mag-asawang Junel at Emily. Nagpasya ang mga itong magpatayo ng sariling tahanan sa lupang ipinamana kay Junel upang makapagsimula ng sariling buhay. Nagtatrabaho itong si Junel sa bayan bilang pahinante ng isang truck na nagdi-deliver ng mga alak at kung ano pang inumin sa lahat ng sulok ng probinsya. Madalas, inaabot ng ilang araw bago makauwi kaya naman naiiwang mag-isa ang asawa sa tahanan na siyang naging dahilan para magkaroon ito ng kakaibang karanasan pagdating sa nilalang sa dilim. Kaunting pagpapaliwanag sa tahanan ng mag-asawa. Matatagpuan ang kanilang tahanan sa medyo mataong lugar. Sa katunayan, malapit lamang ito sa tahanan ng mga magulang ni Junel dahil bahagi ito ng lupaing pagmamay-ari ng mga magulang. May malawak na bakuran ang tahanan ng mag-asawa na siya namang ginagawang libangan ni Emily. Nagtatanim ito ng mga gulay at bungang ugat, kagaya ng kamote at kamuting kahoy. Halos mapuno na ng mga pananim ang kanilang bakuran dahil sa kasipagan ni Emily. Ngunit lingid sa kalaman nito na nagdadalang tao na siya ng mga sandaling yun. Laking gulat ni Junel nang minsan itong umuwi. Saktong paglapit nito kay Emily, nawalan ito ng malay. Dali-daling itinakbo ng Ginoo ang may bahay sa pagamutan upang patignan at dito palang napag-alaman na nagdadalang tao ang asawa. Tuwang-tuwa si Junel na mga sandaling yun. Mas lalo pang nagsipag sa trabaho para makaipon. Dahil doon, halos 3 araw bago makauwi ng tahanan ang lalaki. Mahal, baka naman inaabuso mo na ang katawan mo sa kakatrabaho ha? Halos wala ka ng pahinga. Wika ni Emily. Ayos lang mahal. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho bilang pahinante. Kaya wala kang dapat ipag-alala. At isa pa, para to sa magiging anak natin. Gusto kong bigyan siya ng magandang buhay eh. Tugon ni Junel. Bagay na ikinatuwa naman ni Emily dahil napakasipag ng asawa. Ngunit lingid sa kalaman ng lalaki na ito ang magiging sanhi ng isang kaganapan na lubusang makakapagpabago ng kanyang pagkatao. Nang mga oras na yon, nasa kalagitnaan siya ng biyahe pabalik sa kanilang bayan. Kakagaling lamang ng sasakyang sinasamahan sa pagde-deliver ng mga produkto ng pinagtatrabahuhang kumpanya. Saktong pagkababa nito ng sasakyan, sinalubong siya ng isang katrabaho. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Kaagad na sinabi ng katrabaho ang masamang balita kay Junel. Halos gumuho ang mundo ng lalaki nang malamang natagpo ang patay ang kanyang asawa sa sariling tahanan. Dali-dali itong umuwi. Nakita ang karumal-dumal na tanawin. Wakwak ang tiyan ni Emily. Wala na ang mga lamang loob, lalo na ang sanggol sa sinapupunan. Ayon sa mga residente, kagagawa nito ng aswang. Ngunit si Junel yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Kaya pinili ng lalaking ipasailalim sa investigasyon ang pagkamatay ng asawa. Ngunit iisa lamang ang sinasabi ng mga otoridad. Mabangis na hayop ang may gawa nito sa asawa. Bagay na hindi mapaniwalaan ng binata.
dahil wala namang kagubatan na malapit sa lugar at mas lalong wala ding nag-aalaga ng malalaking aso na may kakayanang lumapa ng isang nasa 80 gulang na tao. Dahil sa malagim na kaganapan, nagdatingan ang mga kaanak ni Emily mula sa Mindoro at kagaya ng inaasahan, nabunto ng mga kapatid ng asawa ang sisi kay Junel. Huwag niyong isisi kay Junel ang mga nangyari dahil hindi niya ito ginusto. Walang may kagustuhan sa mga nangyari. At isa pa, hindi ito ang oras para magsisihan. Junel iho, pagpasensyahan mo na ang mga asal ng mga bayaw mo na bigla lang din sila sa pangyayari. Wika ni Mang Bernie. Ayos lang po, Tatay Bernie. Kasalanan ko din naman dahil iniwan ko mag-isa si Emily sa bahay namin. Kung nakinig lang sana ako sa kanya, di sana buhay pa ang mag-ina ko. Tugon ni Junel. Ngunit muli itong sinaway na manugang. Wala ka di magagawa kahit nandito ka, Junel. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi pangkaraniwang nilalang ang umatake sa asawa mo. Walang aso ang gagawa ng ganon. Kahit gaano pa ito kalaki. At kapansin-pansing walang sugat sa ibang bahagi ng katawan ng asawa mo. Kung talagang aso ang dumali sa kanya, leeg ang unang pupuntiryahin ito. Muling wika ng matanda. Napag-isipan ni Junel na tama ang binan. Siya mismo ang nakakita ng bangkay ng asawa. Wala nga itong sugat sa leeg, maging sa ibang bahagi ng katawan, maliban sa wasak nitong tiyan. Kung ganun, Tatay Bernie, sinasabi niyo bang tao may gawa nito? Tanong ng binata. Hindi, Junel. Hindi rin magagawa ng tao ang ganitong karumal-dumal na krimen. Tugon ng matanda. Ano sa tingin niyo po yung may gawa nito kay Emily? Ewan ko kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero sa aming probinsya, may tinatawag kaming matrukulan. Mga nilalang na uri ng aswang na kumakain lamang ng mga sanggol sa sinapupunan ng kahit anong nilalang na may kakayanang magbuntis. Pagpapaliwanag ni Mang Bernie. Hindi naniniwala si Junel sa ganitong nilalang. Ngunit sa pagkakataong yon, binuksan ng lalaki ang posibilidad na totoo ang sinasabi ng biyenan. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo, paano po nating mahanap ang nilalang na yon? Dahil sa totoo lang, gusto ko siyang pagbayarin sa nangyari sa mag-ina ko. Pero alam ko ding kahit anong gawin kong paghihigante, hindi ko na maibabalik ang buhay ng asawa at anak ko. Siguro gagawin ko na lang to para sa mga mabibiktima ng hayop na yon sa hinaharap. Wika ni Junel. Para malaman mo ang kinaroroonan ng nilalang, kailangan mo itong makilala. Tugon ni Mang Bernie. Ipinaliwanag nito ang katangian ng matrukulan. Ayon sa matanda, ang nilalang na ito ay kadalasang nananahan sa matataong lugar. Taliwas sa nakaugalian ng ilang mga lahi ng aswang. May kakayanang magtago at magbalat kayo ng nilalang na ito na parang mga normal na tao. Nag-aabang ng kanyang mabibiktimang buntis. O kaya naman ginagahasan ng nilalang na ito ang ilang kababaihan. Hinihintay na sumapit ang kapanganakan. Saka nito kukunin sa sinapupunan ng ina ang sariling anak upang kainin. Sa isip-isip ni Junel, kung totoo man ang matrukulan, ito na ang pinakamasamang ama na nabuhay sa mundo dahil naaatim nilang kainin maging sariling mga anak.
Alam ko ang naiisip mo, Janelle. Hindi madali ang gusto mong mangyari. Pero kung talagang ito ang nais mong gawin, maaari kong ituro sa iyo ang ilang hakbang kung paanong palalabasin ang matrikulan. Wika ni Mang Bernie. Paano po ba ang gagawin, Tay? Kailangan nating hanapin at masiguro ang susunod na biktima ng matrikulan. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Galit ang mga matrikulan sa amoy ng nasusunog na kusol. Heto nagdala ko. Dahil may hinala na ako na aswang ang may gawa nito kay Emily. Sunugin mo ito. Hayaang kumalat ang amoy sa paligid. Ngunit mag-iingat ka. Dahil sa oras na malamang ikaw ang nagsunog ng kusol, tutugising ka ng matrikulan. Babala ni Mang Bernie. Ngunit buo na ang loob ni Jonel na mga sandaling yon. Sa kagustuhang makaganti sa nilalang na pumatay sa mag-ina. Ilang araw matapos ilibing ang asawa, sinimulan nito ang plano. Habang nagpapadasal ang mga magulang ni Emily, nagsimulang magpausok ang binata gamit ang kusol. Sa mga hindi nakakaalam, ang kusol ay isang uri ng halamang gamot na kadalasang natatagpuan sa mga matataas na bahagi ng kabundukan. Mabisang pangtaboy ng mga masamang elemento dahil ang amoy nito ay talagang nakakasulasok sa pangamoy. Lalo na kung ikaw ay may kaalaman sa kaliwa, kagaya ng mga aswang, mambabarang at mangkukulam. Pasimpleng nagpausok ang binata paikot sa tahanan, habang ang ilan sa mga matatanda ay nagdarasal. At nang mapasilip si Jonel sa loob ng tahanan, nakita nitong balisa ang isa sa mga matatanda na parang nangangati. Noong una ay tinitiis lamang nito. Ngunit kalaunan ay napatayo ang matanda at dali-daling lumabas ng bahay habang walang tigil sa pagmumura. Sinundan naman ito ni Jonel hanggang sa makita niyang pumasok ang matanda sa isang maliit na kubo, hindi kalayuan sa tahanan ng mga magulang ni Jonel. Dahan-dahang nilapitan ng Ginoo ang kubo. Nakita ang matandang babaeng patuloy sa pagkakamot. Nanlaki ang mga mata ni Jonel nang biglang magtanggal ng kasuotan ang matanda. Unti-unting nagbago ang anyo. Inantay ni Jonel na matapos ang nilalang sa pagbabagong anyo bago ito sugurin. Patuloy na inobserbahan ni Jonel ang nilalang. Tila hingal na hingal ito habang patuloy na nagkakamot ng katawan. Nagpalingalinga sa paligid ang halimaw habang tila pilit pinapakalma ang sarili. Sa kasamaang palad, biglang dumaan ang pangkat ng mga kalalakihang mula naman sa inuman sa kabilang baryo. Mabilis na nagtago si Jonel para hindi ito makita. Nang makalampas na ang mga kalalakihan, muling binalikan ng binata ang kubo. Ngunit sa kasamaang palad wala na ang nilalang doon. Hinanap pa niya ito sa paligid. Ngunit hindi na ito nagawang makita pa. Laking panghihinayang ni Jonel na mga sandaling yun dahil hindi niya nagawang patayin ang matrukulan. Hindi muna umalis ang binata sa lugar. Naupo ito sa isang sulok at pasimpleng nagmasid. Hanggang sa makita nitong naglalabasan na ang mga tao sa tahanan dahil tapos na ang padasal. Nanlaki ang mga mata ni Jonel nang makita nito ang matandang matrukulan kasama ang mga tao. Dali-daling nilapitan ni Jonel ang binang lalaki at sinabi ang nangyari. Itinuro nito ang matanda. Sinigurong tama ang mga obserbasyon. Itinanong din ni Jonel sa kanyang ama ang pagkakakilanlan ng matanda. At ang sabi nito, dayo lamang sa bayan ang taong yon. Hindi niya din ito kilala.
Dito na kumpirma ni Jonel ang hinalang hindi nga malikmata ang nakitang pagpapalit ng anyo ng matanda. 3 gabi bago matapos ang pasyama, muling nagpakita ang aswang. Hindi na pinilampas ni Jonel ang pagkakataon. Inantay nitong matapos ang padasal. Inabangan ang aswang sa daanan. Nang makita itong papadaan, hindi na nagdalawang isip si Jonel nang makita ang matanda. Inundayan niya ito ng taga. Tinamaan ng matanda sa likod. Akmang papasigundahan pa sana nang biglang tumalo ng matanda papunta sa gilid ng daan. Mabilis itong tumakbo papalayo. Dali-dali naman itong hinabol ni Jonel. Naabutan ito sa tabing ilog. Huminto ang nilalang upang harapin ang lalaki. Akmang palapit na sana si Jonel nang biglang suguri ng matrukulan. Nagpambuno ang dalawa. Nabitawan ni Jonel ang itak. Nagpagulong-gulong ang mga ito sa putikan. Tinatamaan ng matatalas na kuko ang Ginoo. Ngunit hindi nito iniinda ang mga sugat. Sa isip-isip ng binata, wala siyang pakialam sa magiging pinsala. Ang mahalaga lang sa kanya na mga sandaling yon, mapatay o mahuli ang nilalang. Kinapaka pa ni Jonel ang paligid hanggang sa makakuha ito ng matalas na bato at naihampas sa ulo ng nilalang. Napabitaw ito sa kanya. Napahawak sa ulo. Dali-daling dinampot ni Jonel ang kanyang itak. Makailang ulit nitong tinaga ang nilalang hanggang sa tuluyang maputol ang ulo. Matapos masiguradong patay na ang nilalang, kagad niya itong hinila papunta sa kagubatan. Tinambaka ng mga tuyong dahon at sanga, sabay sinilaban. Alam ng binatang wala nang makakapansin sa ginawa dahil malayo na ito sa kabahayan. At kung meron man, tanging mga kaanak lang nila dahil bahagi pa ito ng lupaing pag-aari ng pamilya. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil nagawa na niyang ipagiganti ang asawa at anak. Ngunit ang pagkakamali nito, hindi niya naisip na hindi nag-iisa ang nilalang. Ilang araw ang nakalipas. Napabalita sa kabayanan na may kababaihang buntis na nawawala. Natatagpo ang patay sa loob ng kagubatan. O hindi naman kaya nakasabit ang katawan sa mga malalaking puno ng akasya sa gilid lamang ng daan. Pare-pareho ang sanhi ng kamatayan. Wakwak ang tiyan at wala na ang lamang loob. Nang malaman ito ni Jonel, muling nagbalik ang sakit ng alaala ng pagkamatay ng asawa at anak sa kamay ng isang matrukulan. Kaya pa sikreto nitong tinugis ang aswang. Tuwing gabi ay nagsusunog ito ng kusol sa gilid ng daan upang mapalabas ang matrukulan. Hanggang sa madako ang Ginoo sa bahagi ng kabayanan kung saan may nakilala itong mag-asawa. Nakiinom ng tubig ang binata. Napagtanto nitong nagdadalang tao ang babae. Kagad naman itong kinausap ang asawang lalaki. Sinabi ang tungkol sa matrukulan. Ayon dito, yun din ang kinakakatakot niya. Na baka isang araw, magising na lamang siyang wala na sa sinapupunan ng asawa ang sanggol. Gustong-gusto ni Jonel na sabihin ang karanasan ng mga sandaling yun. Ngunit pinili nitong itago na lang ang sikreto sa takot na malaman ng tao ang totoong intensyon. Habang nag-uusap, bigla namang natanong ng lalaki ang binata kung bakit siya naroon. Hindi namang kagad nakasagot si Jonel. Mabuti na lamang at napadaan si Mang Bernie na nooy hinahanap din pala siya. O anak, buti na lang at dadaanan kita dito. Ano bang ginagawa mo?
Napabayaan mo na yata ang inuuling natin sa tabing sapa. Aba puntahan mo na muna at baka may singaw yon. Utos ni Mang Bernie. Dali-dali namang tumayo si Jonel. Nagpaalam sa mag-asawa. Si Mang Bernie na ang nagpaliwanag sa mga ito kung ano ang ginagawa ng Ginoo sa lugar. Mabuti na lamang at napaniwala ng mga ito ang mag-asawa. Matapos makipag-usap, kaagad na ding umalis si Mang Bernie at sinundan si Jonel. Pagkarating sa lugar, Alam ko ang iniisip mo, Jonel. Ang mag-asawang yon ang posibleng maging sunod na biktima ng matrukulan. Ang mabuti pa, magbatsyat tayo sa paligid nang hindi nila napapansin ang totoo nating intensyon. mungkahi ni Mang Bernie. Makailang ulit na din kasi nilang sinubukan ang pamamaraan ng pagsusunog ng kusol. Ngunit hindi ito umuubra. Mahirap nang palabasin ang nilalang Paniguradong alam na nitong tinutugis natin siya. Kaya ito na lang ang paraan para mahuli natin ang matrukulan na yun. Tugon ni Jonel. Sa pagkakataong ito, magkatuwang ang dalawa sa paghuli ng nilalang. Dahil alam ni Mang Bernie na mahihirapan ang manugang kung mag-isa itong susugot. Hindi na ito pwedeng umatras, lalo pat alam na ng nilalang na si Jonel ang tumutugis sa kanya. Nagsagawa ng plano ang dalawa. Napagpasyahan ng mga itong magsalitan sa pagbabantay sa tahanan ng mag-asawa. Wala namang napansing kahina-hinala sa paligid ang magbiyanan. Hanggang sa makita ng mga ito ang isang lalaking aali-aligid sa kubo ng mag-asawa. Nagtatrabaho sa bukid ang lalaki. Kaya naman madalas itong wala kapag araw. Gabi na itong bumabalik ng tahanan upang maghapunan at makapagpahinga. Laking gulat ni Jonel sa natuklasan na ang lalaking yun, kalaguyo pala ng babae. Napailing na lamang si Jonel. Nagpa siyang wag nang ituloy ang pagmamatiyag sa dalawang mag-asawa. Isa pa nalalapit na din naman ang pagsilang ng anak nito. Kaya naisip ng lalaking hindi na ito gagalawin pa ng matrukulan. Ngunit nang akmang aalis na sana si Jonel, bigla nitong narinig na sumigaw ang babae sa loob ng tahanan. Takot na takot ang babae, na tila sinasalakay ng kung anong nilalang. Dali-daling bumunot ng itak si Jonel. Sinipa ang pinto ng bahay. Nanlaki ang mga mata ng Ginoo nang makita ang nilalang na sakal-sakalang babae. Dito napagtanto ni Jonel na ito ang hinahabol niyang nilalang. Kaya pala nanahimik ito dahil may kung anong hinihintay. Walang yaka. Ikaw pala ang pumapatay ng mga buntis sa lugar na to. Pasensyahan na lang tayo. Pero hindi ko hahayaang makatakas ka pa ulit. Wika ni Jonel habang binubunot ang itak. Mabilis namang tumalon ang nilalang palabas ng bahay. Nakagad namang nahabol ni Mang Bernie na nakatago naman sa hindi kalayuan. Naabutan ni Jonel ang dalawang nagbubuno. Nagulat ang lalaki sa pinakitang lakas ng biyanan. Hindi nito akalaing sa kabila ng katandaan. Napakabilis pa din itong kumilos. Huwag na nating hayaang mabuhay ang nilalang na ito. Dahil tayo ang papatayin niya. Sa oras na hinayaan pa natin itong mabuhay. Wika ni Mang Bernie habang sakal-sakalang nilalang. Pinagsasaksak naman ito ng ilang ulit ni Jonel hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Matapos ay pinutol ang ulo ng nilalang na yun. Matapos masiguradong patay na ito, kaagad namang bumalik ang dalawa sa tahanan ng mag-asawa. Nadatnang naroon ang lalaki. Ipinaliwanag naman ng babae ang nangyayari.
Pasensya ka na iho, pero may kailangan kang malaman. Ang batang ipinagbubuntis na iyong asawa, hindi yan sa'yo. Isa itong halimaw. Isang nilalang na hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Wika ni Mang Bernie. Ngunit katakatakang hindi na sorpresa ang lalaki sa mga narinig. Napag-alaman nila Mang Bernie na hindi lingid sa kanya ang totoong dahilan ng pagbubuntis ng asawa. At ayon pa sa lalaki, aantayin lang nitong maisilang ang sanggol bago ito patayin. Nagalok naman ng tulong ang binata na siya mismo ang kikitil sa buhay ng nilalang sa oras na isilang ito. Wala naman itong naging problema sa mag-asawa dahil alam nilang hindi nila anak ang nilalang na yon. Kaya makalipas ang ilang buwan, pagkasilang ng sanggol, kaagad ipinatawag sina Junel. Kitang-kita nito ang kaibahan sa sanggol na tao. Napakakapal ng buhok nito sa katawan. Mahaba na din ang mga kuko at kakaiba ang kulay ng mga mata. Kayong dalawa mismo nakakita kung ano ang nilalang na ito. Hindi siya tao. Kaya huwag kayong manghinayang sa buhay na hindi naman dapat isinilang sa mundong ito. Kung hindi natin napatay ang nilalang na yon isang buwan ang nakakaraan, malamang ikaw babae ang pinaglalamayan sa mga sandaling ito. Wika ni Mang Bernie. Bagaman labag sa kalooban nito ang pumatay ng sanggol, wala na siyang magagawa dahil alam niyang hindi tao ang nilalang na yon. Matapos ang kaganapan, nagpa siyang umalis ang mag-asawa sa lugar para kalimutan ang mga nangyari. Maging si Junel, pinili na ding lisanin ang bayang kinagisnan upang kalimutan ang masakit na pangyayari. Sa pag-asang makakatakas sa mga alaala ng nakaraan, pinili nitong mangibang bansa at sa paglipas ng ilang taon, muli itong bumalik sa kanilang bayan. Malaki na ang naging pagbabago ng lugar, ngunit hindi pa din nawawala ang mga usap-usapan tungkol sa pagkamatay ng mga kababaihan at buntis. Ang buong akala ng binata, nagawa na nila itong tapusin ilang taon na ang nakakalipas. Ngunit muli na namang naharap sa parehong sitwasyon si Junel. At sa pagkakataong ito, ang asawa ng kapatid na lalaki naman ang naging biktima ng nilalang. Mabuti na lamang at nagawang abutan ng kapatid ni Junel ang asawa sa silid nang makarinig ito ng malakas na kalabog sa bubong ng bahay. Naging alerto na din ang mga ito dahil sa mga nangyari sa kapaligiran. At bilang taong may karanasan sa pakikipagsagupaan sa matrukulan, si Junel ang nilapitan ng kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Aming. Kuya, hindi ba alam mo kung paano mapapalabas ang matrukulan? Pwede mo ba kaming matulungan? Pakiusap ni Aming sa kapatid. Oh, alam ko kung paanong palalabasin ng mga nilalang na yan. Ngunit kakailanganin natin ng tulong ng binangkong si Tatay Bernie. Tugon ni Junel. Kaagad namang ipinatawag ng binata ang matandang si Mang Bernie mula sa pinagmulang probinsya. Wala namang pagdadalawang isip itong lumuwas papunta sa lugar. Ang buong akala ko tapos na ang problemang ito. Hindi sa hinagap. Hindi ko inakalang magbabalik na naman ang nilalang na yon. Wika ni Mang Bernie habang kausap si Aming at Junel. Ako nga din po, Tay Bernie. Ang buong akala ko talaga, hindi na sila babalik pa. Sa tagal ko sa ibang bansa, di man lang ako nakarinig ng kahit anong balita tungkol sa kanila eh. Ngayon na lang ulit, kung kailan ako nakabalik. Parang sinasadya nga tay eh.
Minsan napapaisip ako. Parang ako yata talaga ang hinahanap ng mga nilalang na yan. Tugon ni Junel. Hindi naman siguro, iho. Nagkataon lang na umuwi ka. At saka naman bumalik ang nilalang. Ang mga matrukulan. Hindi naghihigante para sa kanilang kaure. Namumuhay mag-isa sa sariling teritoryo ang mga matrukulan. Hindi kagaya ng ibang uri ng aswang. Hindi sila umaasa sa tulong ng ibang kalahi. Ganun po ba, tay? Paniguradong alam na lang nilalang na ito ang estilo natin sa paghuli sa kanila. Paano natin sila mapapalabas ngayon? Ang pangit sa ugali ng mga matrukulan. Hindi sila natutulog hanggat hindi nakakakuha ng kanilang gusto. Kaya alam kong babalikan niya ang hipag mo, Junel. At sa oras na mangyari yon, doon natin siya huhulihin. Pag-uusap ng dalawa. Kaagad silang naghanda para sa pagbabalik na matrukulan. Ilang araw din ang kanilang hinintay. Ngunit hindi na ito nagpakita. Hanggang sa sumapit ang araw ng kapanganakan ng hipag ni Junel. Nakabantay ang dalawa sa labas ng tahanan. Habang patuloy nanganganak ang asawa ni Aming. Tahimik ang paligid ng mga sandaling yun. At tanging pag-iri lamang ng babae ang kanilang naririnig. Hindi naman mapalagay si Aming dahil nahihirapan ang asawa nitong iluwal ang kanilang panganay. Uy Aming, kumalma ka nga. Kaya ng asawa mo yan. Ang isipin mo ngayon ang kaligtasan na mag-ina mo. Alam kong nasa paligid lang ang matrukulan at hindi yon titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Wika ni Junel habang pilit pinapakalma ang kapatid. Dahil sa oras na dumating ang nilalang at wala ito sa hustong wisyo, maaaring mapahamak ang mag-ina. Pasensya ka na kuya, hindi ko nang maiwasang kabahan eh. Unang anak namin to ni Clarissa, kaya hindi mo din ako masisising matakot. Tugon ni Aming. Alam ko Aming, pero hindi ito ang oras para maramdaman mo yan. Kailangan ng presensya ng pag-iisip sa gagawin natin. Kung talagang gusto mong mailigtas ang mag-ina mo. Wika ni Junel. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong sina Junel. Alerto namang tumayo si Mang Bernie. Lumabas ng tahanan. Bit-bit ang kanyang itak at sibat na gawa sa tanso. Mukhang nandito na sila. Maghanda ka na, Junel. Aming, ipagtanggol mo ang iyong mag-ina. Wika ng matanda. Kaagad naman itong sinunda ni Junel. Natigilan ang dalawa nang makita ang nilalang na nasa bubong ng bahay. Nababalot ng buhok ang katawan. Tanging ang mga mata lamang ang nakikitang nanlilisik at ang mga pangil nitong naglalabasan sa malaking bunganga. Wala ding hinto sa pag-agos ang laway nito na tila gutom na gutom. Ito ang anyo ng matrukula na dapat nating katakutan. Dahil kahit na anong gawin nating pagpegil sa kanya, wala na tayong magagawa. Masyado na ding balakas ang isang to para sa normal na tao. Babala ni Mang Bernie. Bahagyang nakaramdam ng takot si Junel dahil sa sinabi ng biyenan. Kung meron mang nakakalam ng pag-uugali ng kanilang makakalaban, yun ay si Mang Bernie dahil sa mga naging karanasan nito. Kung hindi nyo na itatanong, isang manunugis ng aswang ang matanda sa pinagmulang probinsya. Kilala ito sa kanilang lugar bilang isa sa pinakamabangis na mamamatay aswang at mangangaso. Ngunit dahil sa edad, hindi na ganong katalas ang pakiramdam. Alam nitong maaari siyang magapi ng nilalang sa isang maling galaw. Manatili kang alerto, Junel.
Maaaring kaya ko siyang labanan. Pero hindi na ako ganong kalakas. Kaya hanggat maaari, huwag kang magpapakumpiyansa. Kunin mo ang anumang pagkakataong makita mo para mapatay ang nilalang na yan. Wika ng matanda. Ayon pa dito, hindi kagaya ng mga aswang. Walang bertud ang mga matrukulan. Tanging liksi at lakas lang bilang aswang ang taglay ng mga ito. Ngunit mapanganib pa din para sa isang normal na tao. Maliwanag po, Tatay Bernie. Huwag po kayo mag-alala. Kahit papano, may karanasan din naman ako sa mga ganitong nilalang eh. At aaminin ko sa inyo, hindi pa din humuhupa ang galit ko dahil sa pagkamatay ng mag-ina ko. Tugon ni Jonel. Iniabot sa kanya ni Mang Bernie ang sibat. Buong lakas naman itong ibinato ng binata. Ngunit sa kasamaang palad, dumaplis lamang ito sa katawan ng nilalang. Mabilis na tumalon mula sa bubong ng bahay ang matrukulan. Tumakbo papalayo sa lugar. Maraming puno ng nyug sa paligid na maaari nitong pagtaguan. Kaya medyo nahirapan si Mang Bernie sa paghahanap sa nilalang. Hanggang sa maisipan ni Jonel na muling magsindi ng pinatuyong kusol. Mabuti na lamang at may dala ito sa bulsa. Napailing naman si Mang Bernie at bahagyang napangiti. Anak nang, hanggang ngayon, hindi ka pa din pala nawawalan yan sa bulsa mo. Wika ni Mang Bernie. Nakasanayan ko na po ito, tay. Simula nang mawala ang mag-ina ko, hindi ko na hiniwalay sa katawan ko itong mga binigay niyong kusol. Itinanim ko sa bakura namin ang ilan sa mga ito eh. Tugon ni Jonel. Ikinalat nito ang siga sa paligid ng nyogan at sa pamamagitan ng mga tuyong dahon ng nyog, nagawa nilang pausukan ang paligid. Tignan na lang natin kung hindi ka pa mahulog sa punong pinagtataguan mo. Mangangate ng husto ang katawan ng nilalang na yan. Kaya paniguradong lalabas siya. Wika ni Mang Bernie. Ilang minuto ang nakalipas. Nakarinig ang mga ito ng kalabog. Kaagad nakita ni Jonel ang nilalang na nahulog mula sa isa sa mga puno ng nyog. Walang tigil sa paggamot ang nilalang. Kinuha naman ng dalawa ang pagkakataong yon upang patayin ito. Maswerte namang napulot ni Jonel ang binatong sibat. Tumusok ito sa isa sa mga puno ng nyog. Dali-daling dinampot ng binata ang sandata at walang pagdadalawang isip na itinarak sa katawan ng matrukulan. Nagsisigaw ito ng dahil sa sakit. Paulit-ulit itong tinaga ni Mang Bernie hanggang sa maghiwa-hiwalay ang katawan. Pinugutan pa niya ito ng ulo. Inilagay sa dulo ng sibat sabay tinarak sa mismong gilid ng daan. Pweh, ang buong akala ko, makikipagbuno pa ako ng... Hindi na naituloy na matanda ang sasabihin dahil naramdaman itong may kung anong tumarak sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Jonel nang maaninag kung ano ang may gawa nun. Isa pang nilalang ang nagpakita. At sa pagkakataong yun, may bitbit itong walang buhay na sanggol. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Jonel nang maalala ang asawa ng kapatid na si Aming. Tila kinukutsa pa siya ng nilalang dahil kinain ito sa mismong harapan ang daladalang sanggol. Walang iya ka. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jonel habang pinapanood na bumagsak si Mang Bernie. Hindi naman nagsasalita ang matrukulan. Patuloy lamang nitong nilalasap ang katawan ng biktimang sanggol. Sa sobrang galit ni Jonel, hindi na ito nagdalawang isip ang sugurin ang nilalang gamit ang kanyang dalang itak.
Mabilis namang nakailag ang nilalang habang tila inaasar ang Ginoo. Dinidilaan pa nito ang kamay na punong-puno ng dugo. Napasigaw sa sobrang galit si Junel. Muling sumugod. Mabilis lamang ding nakailag ang nilalang. Ngunit napalapit ito sa sibat na itinarak ni Mang Bernie, kung nasaan ang ulo ng isa pang matrukulan. Kinuha niya ito at binato sa kalaban. Sisiguraduhin ko, matutulad ka sa kalahi mo. Hindi matatapos ang gabing to. Pupugutin ko din ang ulo mo at ilalagay sa mahabang tukod. Sigaw ni Junel, sabay hagis ng sibat sa kalaban. Sa pagkakataong yon, hindi na nagawang makaiwas ng nilalang. Diretsong tumama ang talim ng sibat sa ulo nito. Mabilis na pinugot ni Junel ang ulo ng matrukulan. Binitbit ito pabalik sa kanilang baryo. Ngunit hindi pa man ito nakakarating sa paroroonan. Napahinto ang lalaki sa paglalakad dahil may ilan pang nilalang ang nakaharang sa daan. Sa isip-isip ng binata, katapusan na niya dahil napakadami ng mga kalaban. Hindi na alam ni Junel ang gagawin ng mga sandaling yun. Naisip na lamang niyang sumuko dahil wala na din naman ang kanyang magina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang tulong mula sa hindi kilalang tao. Hindi ito ang panahon para mawalan ka ng pag-asa. Mabuti na lang at nakarating ako sa tamang oras. Kung hindi, baka ikaw na ang susunod na pag-aalayan ng bulaklak sa nicho. Wika ng isang lalaking matipuno. May hawak itong sandata sa magkabilang kamay. Nakasuot ng kamisetang walang manggas. Mahaba ang buhok. Teka, sino ka naman? Tanong ni Junel. Mamaya na ako magpapaliwanag. Sa ngayon, ayusin mo ang sarili mo at medyo marami ang kalaban natin. Huwag kang mag-alala dahil kakampi mo ko. Tugon ng lalaki. Kagad na ding tumayo si Junel. Dinampot ang sandata sabay sugod sa mga nilalang. Kung sino ka man, maraming salamat sa tulong mo. Wika ni Junel. Napangiti na lamang ang lalaki at muling nagsalita. Talagang hindi mo ako nakikilala, no? Sa bagay, hindi ka nga naman nagkaroon ng pagkakataong makilala ko dahil maagang namatay ang kapatid kong si Emily. Tugon ng lalaki. Dito napagtanto ni Junel na ang kausap ay ang laging ikwinikwento ng asawa, si Arturo, at kagaya ng kanilang ama. Isa din itong manunugis na may mataas na reputasyon sa kanyang propesyon. Napangiti na lamang si Junel dahil ni sa hinagap ay hindi inaasahan ang pagpapakita ng bayaw sa panahong higit siyang nangangailangan. Sabay na nakipaglaban ang dalawa. Natutuwa si Arturo dahil nakikita nitong mahusay sa paggamit ng itak si Junel. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing may alam ito dahil hindi makikita sa katawan ng binata. Hindi kagaya sa pangangatawan ni Arturo na batak at talagang makikita ang mahabang panahong karanasan sa balat. Sa hula ko si tatay ang nagturo sa iyong gumamit ng itak, no? Tanong ni Arturo habang pinagtataga ang mga kalaban. Oo, tama ka. Siya nga ang nagturo sa akin. Pero huwag ka sanang mabibigla dahil wala na siya. Tugon ni Junel. Biglang napahinto sa pakikipaglaban si Arturo. Nilingon ang binata. Ganun ba?
Pwes wala kang dapat ihingi ng paumanhin sa nangyari. Dahil ito mismo ang kagustuhan ni tatay. Ang mamatay para sa kapakanan ng iba. Mamaya na tayo magluksa. Kailangan na nating tapusin ang labang ito. Wika ni Arturo. Biglang nagbago ang timpla nito. Mas lalong naramdaman ni Jonel ang galit mula dito. At bawat kalabang madadaanan, tigi-isang tigpas lamang ng hawak na itak. Kaagad na naghihiwalay ang katawan ng mga ito. Hanggang sa ang ilan sa kanila ay pinili ng umalis sa lugar. Dali-dali namang sinundan ng dalawa ang mga tumakas na kalaban. Nagawa naman nilang abutan ang mga ito. Walang itinira ang magbayaw. Ang bawat katawan ng mga nilalang na napatay, inihilera nila sa tabi ng daan para makita ng mga tao sa baryo. Binuhat naman ni Jonel ang katawan ni Mang Bernie. Dinala ito sa tahanan upang mahihanda ang burol. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Hindi ko din inaasahang ganito pala ang madadatnang ko. Wika ni Arturo. Walang problema, Arturo. Ang importante nanalo tayo at nagawa nating lipulin ang isang buong laksa ng mga matrukulan. Pero ang ipinagtataka ko, ang sabi sa akin ni Tatay Bernie, hindi sumasalakay ang pangkat ng mga ito. Pero bakit napakadami nila kagabi? Tanong ni Jonel. Hindi nga sila sumasalakay. Pero nahahalina sila sa amoy ng kakapanganak pa lamang na sanggol. Kung hindi natin nagawang pigilan ng mga yon, paniguradong maraming mamamatay. Kung bakit kasi ang daming nabubuntis dito sa lugar nyo eh. Tugon ni Arturo. Ganun talaga siguro pag malamig ang klima sa kinaroroonan mo. Pero maiba nga ako, Arturo. Paano mong nalaman ang tungkol sa mga matrukulan? Bago umalis si tatay, nasabi niya sa akin ang tungkol sa mga matrukulan. Noong una hindi ako naniniwala. Kasi ang alam ko, wala nang natitira sa kanilang angkan. Kaso nang ibabaw sa akin ang kuryosidad, kaya kagad akong sumunod dito. At ako mismo ang nakapagpatunay na buhay pa ang mga lintik na ito. Maging ako hindi naniwala kay Tatay Bernie nung una. Pero ako din mismo ang nakapagpatunay na totoo sila. At nagawa ko pang makipaglaban sa kanila. Pag-uusap ng dalawa. Habang nakaupo sa harapan ng ataol ni Mang Bernie. Hindi nagtatapos sa matrukulan ng laban. Marami pang nagkalat na mga aswang sa paligid na kailangang lipulin. Mahirap silang kalabanin lalo kung nag-iisa lang ako. Wika ni Arturo. Sandali lang. Sinasabi mo bang kailangan mo ng tulong ko? Tanong ni Jonel. Oo, Jonel. Ikaw lang ang kaisa-isang taong tinuruan ni tatay makipaglaban sa mga aswang. Hindi lamang sa matrukulan. Ang mga kaalamang ibinigay niya sa iyo ay pangkalahatan. Muling wika ni Arturo. Matapos mailibing si Mang Bernie, kagad silang umuwi ng probinsya ng Bayaw. Doon nagsimula ang formal na pagsasanay bilang isang manunugis. Hindi akalain ni Jonel na magbabago ang kapalaran dahil sa pangyayari. Matapos ang pagsasanay, maraming misyong pinagdaanan si Jonel. Dahil dito napatunayan ng Ginoo na hindi lang tao ang nabubuhay sa mundo. Isa sa mga naging laban nilang dalawa ay nang makasagupa nila ang mga aswang gubat sa probinsya ng Masbate. Dito nakuha ni Jonel ang pinakaunang marka ng tagumpay. Kasunod nito ang laban nila sa Palawan. Nang minsang ipatawag sila ng isang may-ari ng malawak na bakahan dahil sa mga namamatay nitong alaga.
Inakala nilang kagagawan lamang na mababangis na hayop ang mga yon. Ngunit nang puntahan ito nila Junel, napag-alaman nilang aswang ang pumapatay sa mga hayop. Mukhang marami-rami ang kakalabanin natin dito, Manong Arturo. Wika ni Junel. Oo, Junel. Ito na nga siguro ang pinakamalaki mong laban sa larangan ng pagiging manunugis. Tugon ni Arturo. Walang problema. Tiwala ako sa mga itinuro mo sa akin at alam kong hindi rin ako pababayaan ng mga pangalap na ibinigay mo. Pag-uusap ng dalawa. Simula nang magsanay si Junel, ipinasok siya ni Arturo sa mundo ng lihim na karunungan. At isa sa mga natutunan nito ay ang depensang pangsarili at pangkalahatan. Nagtanga na din ng malalakas na mutya ang binata na nooy hindi nito pinaniniwalaan. Masasabing malaki din ang pinagbago ni Junel. Naging matipuno ang pangangatawan at mas maliksi na ding kumilos. Balik tayo sa kwento. Nag-iikot ang dalawa sa paligid ng bakahan. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Junel ang hindi pangkaraniwang kilos ng mga alagang hayop. Balisa mga baka. Wala naman ako nakikitang panganib sa paligid. Wika ni Junel. Hindi dahil wala kang nakikita, masasabi mo nang walang panganib. Makiramdam kang mabuti, Junel. Tugon ni Arturo. Nang biglang may malalaking asong naglabasan sa masukal na bahagi ng rancho. Nagtakbuhan ng mga baka hanggang sa nasira ang mga kwadra dahil sa kagustuhan ng mga itong makatakas mula sa mga nilalang. Junel, madali ka. Kailangan nating salubungin ang mga aswang na yan. Tandaan mo, huwag kang magpapakalmot sa kanila. Wika ni Arturo habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ng mga baka. Samantalang si Junel naman, sinasalubong ang mga aswang. Ang mga kalaban nila na mga sandaling yon, mga asbo. Uri ng aswang na may kakayanang mag-anyong malalaking aso. Ang karaniwang kinakain ng mga ito ay mga bangkay na kakalibing pa lamang. Kaya laking pagtataka ni Junel dahil maging ang mga hayop ay pinapatos na ng mga ito. Hindi ako maaaring magkamali. Mga asbo sila. Pero bakit pati mga hayop binibiktima na nila? Tanong ni Arturo. Ano pa man ang maging dahilan, mga aswang pa din silang namiminsala sa paligid. Kaya kailangan silang puksain. Tugon ni Junel. Kagad nilang sinugod ang mga aswang at nang masakta ng mga ito, kagad ding nagtakbuhan palayo. Ang mga asbo, kagaya lang din ng mga ligaw na hayop. Sa oras na makaramdam sila ng takot ay kagad silang tatakas. Matapos ang pananalakay, nanatili pa sa lugar ang dalawa ng mga ilang araw para masiguradong hindi nababalik ang mga nilalang. Matapos ay kagad ding silang umalis. Nagpagala-gala ang dalawa sa buong bansa hanggang sa makarating ang mga ito sa bahagi ng Kabisayaan kung saan naman nila naengkwentro ang isang baryo ng mga aswang. At sa pagkakataong yon, nakaharap nila ang isang totoong gabunan sa katauhan ng isang kapitan del baryo. Walang nangyaring laban sa pagitan nila Junel at ng gabunan dahil pinili nilang makipag-usap. Kagad naman silang hinayaang makalis na mapayapa. Kasunod nito ang pananalakay ng mga bagong yanggaw sa probinsya naman ng Antique. Hindi naging madali para sa kanila ang laban dahil sa posibilidad na maaari pang magamot ang mga ito. Gayunpaman, nagawa nilang pagtagumpayan ng labang yon. Dito naranasan ni Junel ang kamuntikang mamatay
Nagtamo ito ng malaking sugat sa tiyan na halos lumabas ang kanyang bituka. Mabuti na lamang at may maalam na manggagamot sa lugar at nagawang pagalingin ang sugat nito. Maraming lugar pa ang napuntahan ng dalawa at sa bawat probinsya, iba't ibang nilalang ang kanilang nakakaharap. Lalo ding lumalawak ang kanilang karanasan at mas lalong nagiging malakas. Hanggang sa paglipas ng taon, napagpasyahan ng dalawang magretiro na. Si Jonel ay bumalik sa Batangas, samantalang si Arturo naman naging isang manggagamot sa kanilang probinsya. Paminsan dumadalaw pa din naman si Jonel sa bayaw, ngunit hindi na kagaya ng dati. Medyo may edad na din kasi ang dalawa. Marami-rami na ding marka ng mga nakaraang karanasan na nagsisilbing tanda at babala para manahimik na at tuluyang mamuhay ng payapa. Palubog na ang araw para sa atin, Jonel. Lipas na ang ating mga kaalaman. Mukhang wala na tayong magagawa, kundi ang panoorin ng mga bagong sibol na ituloy ang ating mga nasimulan. Wika ng matanda ng si Arturo. Mukhang tama ka nga, Manong Arturo. Hanggang dito na lang talaga ang magagawa natin. Ang maupo at panoorin ng mundong umikot. Gayunpaman, wala akong ibang pinagsisisihan. Tugon ng matanda ng si Jonel. Ako din, Jonel. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko sa buhay. Naging masaya ako sa mga kinalabasan. At sa wakas, nandito na tayo sa takip silim ng ating buhay. Kaunting panahon na lang ang aantayin at makakauwi na tayo sa ating ama. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong magkapamilya muli si Jonel dahil mas tinutukan nito ang pagiging manunugis. At kalaunan, nalipasan na ng panahon. Ngunit gayunpaman, wala itong naging pagsisisi. Napagtagumpayan ng Ginoo ang bawat pagsubok ng buhay. Masasabing nakontento na siya sa kung anong meron at sa kung ano ang nasa kasalukuyan. Lalo pat patapos na ang yugto ng kwento. Hindi lubusang inakala ni Jonel na ang pagkawala ng kanyang asawa at anak ay magdudulot ng malaking pagbabago sa pagkatao. Ngunit ito ang nagbigay ng daan para magkaroon siya ng karanasang makaharapang iba't ibang uri ng aswang. Maliban sa matrukulan na naging dahilan ng lahat. Hindi naging biro ang pinagdaan ng hirap ni Jonel lalo pa nang sumailalim ito sa pagsasanay kasama si Arturo. Gayunpaman, naging matamis na tagumpay para sa kanya ang bawat sakit, latay, pilat at galos na napagdaanan. Dahil nagamit nito ang bawat butil ng kaalamang natutunan mula sa bayaw. Sa kasalukuyan, patuloy na nabubuhay ang mga aral na natutunan ni Jonel. Ipinasa niya ito sa mga pamangkin na kalaunan ay tinuro naman ng mga ito sa kanilang mga anak. Ginawa ito ng kanilang angkan upang hindi mabura sa alaala ng kanilang mga bagong henerasyon na minsan silang nagkaroon ng isang kaanak na naging manunugis at para ipaalala sa kanilang mga kaanak na minsan ay may isa sa kanilang nagsakripisyo. Inilaan ang buhay para malayo sa panganib ng mga aswang ang kanilang angkan. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa ding sinasariwa ng kaanak ni Jonel ang mga pangyayari. Lalo na makaengkwentro nito ang isang nilalang na lubusang nagpabago ng buhay. Ang nilalang na kumuha sa buhay ng mag-ina, nakilala sa tawag na matrukulan.
Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.